puti sa gitnang parte ng itim ng mata? Panoorin ang video na ito hanggang sa huli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko dito ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata. Dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay para mas maintindihan nyo ang mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin ang pamumuti ng gitnang parte ng itim ng mata. Tara, let's discuss. Bago ang lahat, mag-review muna tayo kung ano ba'y tawag sa mga iba't ibang parte ng ating mga mata. Ang parte ng mata na nagbibigay ng kulay dito ay yung tinatawag na iris. Ito ay binubuo ng mga muscles na ang primary responsibility ay ang pagkontrol ng pagpasok ng amount ng ilaw sa loob ng mga mata. Para itong donut, dahil sa gitnang parte nito ay may butas. Ito naman yung tinatawag na pupil. Sa butas na ito, dadaan ang ilaw papasok ng ating mga mata para umabot ito sa may retina na siya namang magko-convert ng ilaw para ma-process ito ng ating mga utak at makakita tayo ng malinaw. Ang normal na kulay ng retina ay red-orange na pwedeng mag-reflect sa pupil pag tiningnan mo ito mula sa labas ng mata. Ito yung tinatawag na red reflex na pwede mong ma-appreciate kapag ang mata ay nadaanan or nasilawan ng ilaw or pwede ring makita sa mga flash photography. Kaya kung mapapansin mo sa mga ibang photos natin na ginamitan ng flash, ay pwede ka maka-appreciate ng pamumula dun sa gitnang parte ng itim ng mata. Ito ang normal na kulay na makikita na nagre-reflect sa ating mga pupil. Kaya lang, merong mga pagkakataon na hindi kulay pula ang makikita nyo, kundi may tinatawag tayong white reflex. Ito naman yung tinatawag na leukocoria, na galing sa Greek word na leuko meaning white at coria meaning pupil. Kapag napansin ng white reflex sa ating mga mata, ay nagbabadya ito na merong problema dito na nangangailangan ng agarang investigasyon at agarang solusyon. Maraming pwedeng cause ng leukocoria at ilan dito ay sight-threatening or pwedeng makabulag at meron din namang life-threatening na pwedeng makamatay kapag hindi naagapan. Ang nakakatakot na sakit na ito ay yung tinatawag na retinoblastoma. Ito ang pinakamahalagang kailangan ma-rule out kapag merong leukocoria at kailangan masabi at mapatunayan na hindi nga ito retinoblastoma dahil ang retinoblastoma ay isang cancer sa mata or sa retina na pwedeng makamatay kapag hindi naagapan. Ang retinoblastoma ay madalas makita sa mga kabataan pero pwede rin naman makita ng rare sa mga matatanda. At isa sa mga pwedeng makitang signs sa mga bata na may retinoblastoma ay ang pamumuti ng pupil or leukocoria. Kaya kung nakapansin kayo ng white reflex sa mga bata, ay kailangan maimbestigahan kagad ito para malaman kung ito ay retinoblastoma or hindi. At kung retinoblastoma man ito, ay kailangan magawan ng paraan ng maaga para mailigtas ang buhay ng pasyente. May video na ako about retinoblastoma na pwede nyo pong panoorin. Next naman ay yung sakit na tinatawag na catarata or cataract. Ang cataract naman ay yung pamumuti or pag-uulap nung klaro na lente na matatagpuan sa likod ng ating mga pupils. Dahil nasa likod dito ng pupil or yung butas kung saan pumapasok ang ilaw, ay dapat klaro ito para makapasok ng maayos ang ilaw at makatagos papunta sa retina. Na siya namang pwedeng mag-reflect back ng red reflex na pwedeng makita mula sa labas. Pero kung ito ay namuti at nagkaroon ng katarata, ay hindi na makakapasok ng maayos ang ilaw sa loob ng mata na siyang magkokos ng paglabo ng mata at pagkabulag. At dahil nasa likod lamang ito ng pupils, ang pamumuti nito ay kitang-kita mula doon sa butas na magre-reflect as white reflex or leukocoria. Usually, nakikita ang cataract sa mga elderly. Ito ay natural na proseso ng pag-iedad nila. Pero pwede rin ito makita sa mga bata na merong congenital cataract na kapag kapanganak pa lamang ay meron na silang katarata. Ito ay nangangailangan ng agarang aksyon para maisalba ang mga bata mula sa pagkabulag. May video na rin ako about cataract na pwede nyo na rin panoorin.
Next naman ay tinatawag na retinal detachment. Ito naman ay yung pagkakahiwalay ng retina mula sa dingding na pinagkakabitan nito sa likod na parte sa loob ng ating mga mata. Kapag na-detach kasi ang retina mula sa pinagkakabitan nito, ay magbabago rin ang kulay nito na siyang mamumutla or mamumuti na magre-reflect naman as white reflex instead sa normal nito na kulay pula. Ang sakit na ito rin ay nangangailangan ng agarang management din na kailangan operahan para ma-reattach or maibalik ang retina sa pagkakadikit nito para maisalba ang pasyente mula sa permanenteng pagkabulag. Maraming iba't ibang klase ng retinal detachment na nagawan ko na rin ng video kaya panoorin nyo na lang. Next naman, ang leukocoria ay pwede rin makita sa mga bagong panganak pa lamang na kulang sa buwan or premature. Ito ay yung sakit na tinatawag na retinopathy of prematurity. Ito yung pagkakaroon ng problema sa mga blood vessels sa retina na makikita sa mga kulang ang buwan ng pinanganak at kulang sa timbang. Siyempre, hindi naman magrereklamo yung mga bata na may problema sa kanilang mga mata. Kaya napaka-importante na ma-screen yung mga high-risk na babies na ito para ma-detect ng maaga at magawa ng paraan kung merong problema. Dahil kapag ito ay nag-progress, dahil hindi naagapan or na-screen man lang, ay pwede itong mag-lead sa retinal detachment na na-discuss na natin na pwedeng makita as white reflex. May video na rin ako about retinopathy of prematurity para sa mas detalyadong discussion about dito. Marami pang pwedeng mag-cause ng white reflex or leukocoria, lalo na kung ang naapektuhan ay ang retina na nagkukos ng pamumuti or pamumutla nito. Pero itong mga na-discuss natin ay yung mga pinaka-common na pwedeng mag-cause ng leukocoria sa mata. Ang leukocoria ay pwedeng makita sa pamamagitan kapag nasilawan ng ilaw ang mga mata o di kaya sa mga flash photography nga na pwedeng maka-appreciate ng white reflex. Kaya kapag kayo ay nakapansin ng white reflex or leukocoria, lalo na sa mga bata, ay dapat mapadala nyo kagad ito at mapakonsulta sa inyong mga ophthalmologist. Lalo na kung meron na itong mga ibang senyales ng paglabo ng paningin. Importanteng maagapan kagad ito, hindi lamang para maisalba ang mga paningin, dahil pwede rin itong makasalba ng buhay ng pasyente. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na yung tinatawag na leukocoria. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.